Okay, so we have here the example on paano nyo isosolve yung cylindrical pag o-obtain yung volume. So, kunyari, yung problem nyo dyan ay cylindrical water bottle has a diameter of 8 cm and the height of 15 cm. How many cubic of water can fill the bottle? So, sa question pa lang, malalaman nyo ng volume siya kasi how many water can fill the bottle. So, dahil volume siya, alam na natin yung gagamitin nating formula. So, before that, ito-drawing muna natin siya. So, dahil dyan ay cylindrical water bottle, ganyan siya. Alam niyo yung water bottle na cylindrical type, yung straight lang talaga siya, na walang maliit na side or malaking side, yung equal sides talaga siya. So, ayan, doon sa top nun, meron yung circle sa top. So, lalagyan nyo siya doon ng guhit na pa-square. Yeah, ay pa-cross rather. And then, doon sa upper part, lalagay nyo yung arrow and iput nyo yung 8 cm, which is the diameter. Kailangan nyo kasi siyang lagyan ng labels. So, baka mapansin nyo, bakit may R equals to 4 along dun sa diameter? Yan ay para dun sa gitna na guhit, which is the radius. Ang radius ay ma-obtain natin kapag dinivide natin sa 2 yung diameter kasi yung radius ay kalahati ng diameter. So, 8 divided by 2 is equals to 4. So, yun yung radius natin. And the centimeter is and the 15 centimeter is very obvious kasi siya yung height. So, bakit ko ba inuna to instead of ibigay yung formula? Kinuha natin to para ma-obtain natin yung radius, and that way mabilis lang natin malalagyan o masasubstitute yung sa formula. So we have here the formula na gagamitin natin to obtain the volume of cylindrical or cylinder. So ang formula natin is V is equals to pi r squared times h, or the height. So, ang solution natin dyan is V is equals to 3.14, which is the value of the pi, and 4 squared is the value of radius, which is yung R4. And yung sa H is 15, which is the height. So, bago natin siya i-multiply, i-obtain muna natin yung value ng 4 squared. So, ikakopy nyo lang ulit siya. 3.14 times 16 times 15. So, pag ganyan na yung form niya, pwede nyo na siyang i-multiply. At pag na-multiply nyo, ang makukuha nyo sagot ay 753.6. Pero hindi pa yung final answer kasi wala siyang units. So, sa final answer natin, ilalagay natin yung unit. So, ang final answer natin is V is equals to 753.6 cm cube or cubic centimeter. So, yan yung the way na paano natin isosolve yun. I will be using the same problem pa rin do sa cylinder. Pero this time, paano naman natin siya i-obtain kung ang pinapahanap ay surface area. So, ito-drawing ulit natin siya. Cylindrical water bottle. Yan. So, lalagyan natin siya ng radius at ng diameter. So, sa diameter natin, meron tayo kaninang 8 cm. At sa radius natin ay 4 cm. So, ang 4 cm guys is yung kalahati ng diameter. O yung kakalimutan yun. And, ito naman is yung 15 cm na height niya. So, ano naman yung formula ng surface area of the cylinder? So, ang gagamitin nating solution, formula is formula is A stands for surface area is equals to
2 pi r squared plus 2 pi r squared r plus height, r times height. So, paano natin siya gagawin? Bakit po dalawa yung solution? So, ganito kasi yan. So, isulat nyo ulit, A is equals to, ito yung solution guys. Papalitan nyo na siya. So, yung 2, copy nyo dyan. Lagyan yung parenthesis. Yung pi is 3.14. And yung value ng radius natin is 4. So, 4 squared. Oh, dito rather. Sa labas lagi yung squared. Plus, 2 ulit. Value ulit ng pi, 3.14. Value ng radius natin, which is 4. Wala yung squared guys ha. Baka malito kayo. Walang dito sa first part ay may r squared. While dito sa dulo ay plain lang, walang squared lahat. So, yung value naman ng height is 15. So, kagaya ng sinabi ko kanina, huwag nyo i-multiply agad. I-obtain nyo muna yung value ng 4 squared or any number na naka-squared. So, A is equals to 2 times 3.14. So, ang value ng ating 4 squared kanina is 16 plus 2 times 3.14 times 4 times 15. So, mag-multiply na tayo, guys. Wait, yan. So, doon tayo sa unang part, which is 2 multiplied by 3.14 multiplied sa 16 multiplied, okay na pala. Yun lang tatlo. So, ang unang sagot natin ay 100.48. So, susulat nyo siya dito. A is equals to 100.48 plus. So, ito namang pangalawa yung isa-solve, i-multiply natin. So, ayan ulit. 2 times 3.14 times 4 times 15. Ang nakuha natin sagot ay 376.8. So, sulat nyo dito, 376.8. So, ipapag-plus natin siya. So, 100.48 plus 376.8. Ang sagot natin ay 477.28. So, sulat nyo dito, 477.28. So, like I said, hindi pa yan yung final answer natin kasi wala pa siyang unit. So, ilalagay nyo dito ay, ayan, final answer. Ang gagamitin natin ditong unit ay centimeter pa rin. 477.28 centimeter squared. So, tandaan nyo guys, kapag ilang beses kayo nag-multiply, ganun lang din kadami o ganun lang din nyo i-squared yung unit nyo. So, dahil dalawang beses lang nag-multiply yung unit, so cm squared siya. Naman kung paano i-solve ang sphere. So, sa sphere, a basketball has a diameter of 12 cm. What is its volume? So, direct sa question, ano yung volume? So, volume yung gagamitin natin. Before that, ito-draw nyo muna siya. So, basketball, ayan. So, like I said, yung diameter is yung kalahati ng nagko-cross sa bola or sa circular object. So, ang diameter niya is 12 cm. So, ayan, lagyan nyo lagi ng label dun sa drawing kasi hanapin yan sa inyo. Then, how to obtain the radius?
is by dividing the diameter by 2. So 12 divided 2 is 6. So yun yung radius natin. So doon na tayo sa formula. So ang gagamitin natin formula is volume is equals to 4 over 3 times pi times radius cube. Tandaan na. Tapos ayan na. So para makuha natin ito, yan. Yung 4 over 3, i-divide na muna natin siya. So, ang sagot niya is 1.33333. Basta 9 na 3 yan lahat. So, bale, maglagay kayo ng 9 na 3 kapag ganito yung ano. Hindi naman yan yung mismong tanong, pero ano lang, example lang yan. So, one thing, kapag magsosolve kayo ng volume ng sphere at dinivide nyo yung 4.333, huwag kayong mag-round off ng 2 decimal kasi baka hindi nyo makuha yung sagot. So, kung ano yung nakalagay doon, isulat nyo lang. So, ayan na, 1.33333 times 3.14 times 6 cube. So, dahil hindi pa natin na-obtain yung value ng 6 cube, i-obtain muna natin siya. So, rewrite ulit natin 1.3333 times 3.14 and 6 raised to 6 raised to cube or raised to 3 is 216. So, ayan. So, paano ba mag-raise? Sa mga hindi alam mag-raise dyan sa gantong calculator, so, kunin nyo muna yung value nyo, which is 6. Tapos, ito yung raise sign. Raise to 3. Kasi cube siya. Ayan, makikita nyo. Pag ganyan na, kunin nyo answer. So, tama tayo. 216. So, kapag ito na yung nakukuha nyo, yan na yung nakasulat sa solution nyo, pwede nyo na siyang i-multiply. So, 1.333333 times 3.14 times 216 is equals to 904.32. So, actually, ito yung sagot niya. 904.31999. So, dahil 9 yung kasunod ng 1, i-round off na natin siya kasi ito yung para sa sagot. So, ito yon. V is equals to 904.32. Then, the final answer would be 904.32 centimeter cube kasi volume yan. Okay, so using the same problem, a basketball has a 12 centimeter diameter. So ngayon, ang hahanapin naman natin is surface area kasi kanina volume. So, ano ba yung formula ng surface area? So, before tayo magpunta doon, i-draw ulit natin siya. So, basketball ball, ayan. Hindi ko alam kung may guhit ba yung bola ng basketball. Hindi pa ako masyadong nalilimutan ko kasi itsura niya. So, ayan. Lagi nyo talagang lalagyan siya ng label. So, diameter niya is 12 cm. So, alam niyo na ulit yung radius niya, which is 6 equals to 6. Kasi, i-divide nyo lang siya sa 2 lagi yung diameter, which is 12. So, kapag nakuha nyo na yan, sketch niya and yung labels, pwede na kayo dun sa solution. So, ang surface area natin is, ang formula niya is A, which stands for surface area. A is equals to 4 pi radius squared.
Yan yung formula niya. So, doon na tayo sa solution. Maiksi lang yung formula niyan. So, sa solution na tayo. Copy nyo yung 4. Then, palitan nyo yung value ng pi. Which is 3.14. So, yung value ng radius natin ay 6. Oh, hindi siya cube. Siya ay squared. So, dahil nga squared po siya, kailangan ulit natin ma-obtain. So, rewrite ulit natin 4 times 3.14 times 6 raised to 6. So, ayun ulit, papakita ulit sa inyo. 6 raised to 6 by 2. Kasi squared lang siya is 36. So, we have 36 here. So, to obtain that, i-multiply lang ulit natin siya. 4 times 3.14 times 36. So, ang sagot ay 452.16 equals 452.16. So, ang final answer natin is 452.16 centimeter squared. So, yan yung final answer natin. Okay, so, ang question natin is, this is for cube na. One piece of a Rubik's Cube has a side length of 7 cm. Find its volume. So, ito yung Rubik's Cube. Kunyari, ganyan. Lagay kayo ng ganyan. Gawin nyo lang siya. Then, ganyan. Gawin nyo lang siya. Ganyan. 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 Tapos, lagyan nyo lang ng mga box. Basta ganyan. Medyo magulo siya tingnan kasi nagmamadali ako. Basta ganyan kunyari, Rubik's Cube. So, sabi daw ito, yan, side length niya is 7 cm. So, lagi nyo tandaan, baka isipin nyo, isang number lang yung binigay, 7 cm lang. Paano ko malalaman yung iba niyang side? Tandaan nyo guys, na kapag cube, lahat ng side niyan ay equal. Hindi pwedeng 8 cm yung isa kasi sobra yan doon sa pagka-cube niya. So, dahil 7 cm yung side length ng isa, lahat ng side length niya na pailalim o bali-baligtarin yan, yan ay 7 cm. So, kailangan natin kunin yung formula ng volume dahil nakuha na natin siya. Okay, so ang ating formula is volume is equals to S cube. Volume is equals to sides cube or S cube. So, sa solution natin, magsa-substitute lang tayo. Volume is equals to. So, ayan, yung sides natin is 7 cm. Given na to, ayan, nakalagay sa taas. So, 7 centimeters. Ayan, lalagay nyo siya dito. 7 cube. So, actually, sa lahat ng isosolve nyo na makukuha nyong tanong, ito yung isa sa pinakamadaling isolve kasi sobrang iksi nung solution niya sa volume. So, pag ganyan, get your calculators. Top number 7 and the raised by 3 kasi cube siya. And the answer is 343. V is equals to 343. And hindi pa yan final answer kasi wala siyang unit. So, ang final answer natin is still that 343 but lalagyan natin siya ng unit which is yung ginamit sa problem. Centimeter. And ilang beses natin siya minultiply? 3. So, ang gagamitin natin ay centimeter cube.
So, yan yung final answer natin. Okay, so using the same problem pa rin, hindi na tayo lalayo. Kukunin naman natin yung surface area niya. So, ganun ulit, kaya ng process, magdodraw ulit kayo ng square, lagyan nyo ng mga paa-paa, lagyan nyo ng paa, i-close nyo, tapos lagyan nyo lang ng mga box something dyan. Magmukha lang siyang Rubik's. Yan. Kunyari Rubik's na yan. Don't mind the drawing. Tapos, ayan, lagyan nyo lang ulit siya, yung side length niya ay 7 cm. So, wala yung radius guys ha, kasi yan ay cube. So, kukunin natin yung formula. Ang formula nito sa surface area ay pinakamaiksi sa lahat ng formula, which is A is equal to 6 multiplied by S squared. Diba? Sobrang iksi. Kung gaano kaiksi yung sa volume, ganoon din kaiksi yung sa surface area. So, substitute na tayo. Solution. So, A is equals to 6. So, ang value ng S natin or ng size is 7. So, multiplied by 7 squared. So, dahil squared pa siya, kukunin ulit natin yung value ng 7 squared. So, A is equals to 6. 7 raised to 2. So, get your calculators. 7 raised to 2 equals 49. So, copy the A ulit. 6 times 49 equals 294. 294. So, hindi pa ulit yun yung final answer. Dahil ang final answer natin ay surface area or A is equals to 294. Ang unit ay centimeter pa rin. Pero, ilang beses siya minultiply. So, squared. So, ito po yung final answer. Okay, so ito naman, dito na tayo sa ice cream cone. So actually, hindi siya ice cream cone talaga. Ang kukunin natin is right circular cone. So, ang problem natin is an ice cream cone is shaped like a right circular cone. It has a diameter of 6 cm and the height of 12 cm. What is the volume? So, ayan na. Ito-drawing na natin siya. So, pwede kasi siyang nakaganito. Sorry. Pwede siyang ganito. Yan. Pwede rin ganito. So, kung saan kayo comfortable. So, ang gagamitin ko is itong nakatayo. Kasi mas madaling ma-obtain yung kanyang diameter. So, ito yung diameter niya, which is 6 cm. Lalagyan nyo lagi ng label. So, to obtain the radius, lalagyan natin ng radius. So, 6 divided by 2 is 3. So, R is equals to 3. And obvious na, yung height niya is 12 cm. Okay, dahil na-obtain na natin siya, kukunin na natin yung formula. Okay, so ang formula natin, is equals to volume is equals to 1/3 pi radius squared times height. So, ayan. So, doon na tayo sa solution. So, pwedeng sa beginning pa lang, kunin nyo na yung value ng 1 divided by 3 or 1/3. Or kung gusto nyo naman, sa last part nyo na siya kunin. Pero, para mas hindi kayo mahirapan sa calculator. Sa calculator guys, baka isipin yung 1 divided by 3 is 3 kasi 1, 2, 3. So, mali po yun ha. Kasi 1 divided by 3 is 0.333333. So, pwede nyo siyang kunin sa last. Pwede nyo rin siyang kunin
simula pa lang. So, kung ayaw nyo magsulat ng mahabang 0.33333, pwede nyo kunin siya sa last part. Dahil masipag ako magsulat, masipag din naman kayo, alam ko yan, kunin na natin. So, 1 divided by 3 is, ilan yan? Bilangin yung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, sulat nyo 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, papalitan natin. Ang value ng pi ay 3.14. Yung value ng radius natin ay 3. So, 3 squared. Ang height natin ay 12 cm. Ayan. So, isusulat lang ulit natin kasi hindi pa siya naka-obtain yung value ng 3 squared. So, 0.123 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 3.14 times 3 or mamaya 3 yan na 3 raised to 2 is equals to 9. Nagcalculate pa, no? Hindi na lang nag-isip. Grabe talaga. 9 times 12. So, ayan. Pwede, pag ganito na, wala na kayong naka-squared something. Ayan, sorry. So, natin camera. Pag wala na kayo naka-squared something, pwede nyo na siyang i-multiply. So, 0 point, maglagay kayo ng 9 na 3. Anong 3 ng 9 na pesos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, mas madali siya kung gusto nyo. Mas madali yun. Para mas madali, 1 divided by 3 equals 3. Yan. 0.33. Now, magta-times tayo. 3.14. 3.14 times 9 times 12. So, ang answer ay 113.04. V is equals to 113.04. And ang final answer natin is 113.04 centimeter cube. So now, dito na tayo sa right circular cone pa rin, pero ang i-obtain na natin is yung surface area. So, same problem pa rin tayo. I-draw ulit natin yung circular cone or right circular cone natin. Ganyan. And yung radius niya and yung diameter. So, the diameter should be 6 cm. Yun yung nasa first problem, ha. Huwag kayo malito. And to obtain the radius, divide nyo lagi sa 2. So, equals 3. And yung height ng cone natin or right circular cone is 12 cm. So, pag nakuha na natin yan, kukunin na natin yung formula ng right circular cone to surface area. So, ang kanyang formula is A is equals to pi r squared or radius squared times height. Wala. Yan lang dalawa. Doon sa kabila, yung may height plus pi times radius times height. So, ito yung kanyang formula sa surface area. Pi times radius squared plus pi times radius times height. So, like I said, pag solution, magsa-substitute tayo ng mga value nila. So, 3.14 times radius natin is 3 squared plus 3.14 times 3 times 12. So, dahil meron pa tayong naka-squared, hindi pa natin siya i-multiply agad.
kukunin muna natin yung value niya. 3.14 times 3 raised by 2 is 9. Okay, so 3 raised by 2 is 9. Plus 3.14 times 3 times 12. So, kapag wala na kayong mga nakaganitong type, and ito na yung ganito na yung itsura nung sa inyong problem, ano, pwede nyo na siyang i-multiply. So, ito munang part na to. So, 3.14 multiplied by 9 equals 28.26. So, isusulat nyo siya. 28.26 plus ito namang kabilang side, yung left side, right side naman. 3.14 times 3 times 12. So, ito yun. Ang sagot ay 113.04. 113.04. So, ayan, you can see. So, dahil nakuha natin yung 113.04, papag-plus nyo na siya. So, 28.26 plus 113.04 is equals to 141 wait lang, ayan, 0.3. So, ang sagot natin is 141.3. So, ang final answer natin is 141.3 centimeter squared. So, ito yung sagot natin. Okay, so now ito naman yung at how we get the volume of a square pyramid. So, ang question natin is, a classic Egyptian's pyramid souvenir has a square base, which is side measuring 8 cm and height of 12 cm. Calculate its volume. So, yung problem natin is to get the volume, which is here. So, kunin natin siya, yung pyramid, hindi siya yung sabi kasi dito, it has square base. So, alam natin na square pyramid siya. So, baka malito kayo, anong souvenir? Let's say keychain. So, ganito, diba, ganito ang square pyramid. Meron dito, meron dito, meron dito. Yan. Let's say, meron siyang tali. Yan. May chain siya. Ganyan, ganyan. Kunyari, yan ay keychain. Yan ay Egyptian square pyramid keychain na each side ay merong 12 cm. So, each side has 12 cm. 8 cm rather. May 8 cm. 8 cm. And each, yung height niya guys, itong height, ay merong 12 cm. Ayan. Paano natin mahanap yung volume? So, kukunin natin yung kanyang formula kasi nakuha na natin siya. Yung kanyang label. So, ang kanyang formula sa volume is volume is equals to 1 over 3 s squared times height. So, alin yung s ay yung side and itong height is itong 12 centimeters. Okay, so doon na tayo sa solution. Mag-substitute na tayo. So, V is equals to, sabi ko sa inyo, pwede nang i-obtain yung sa 1/3 as early. So, ang value ng 1 divided by 3 ay 0.333
3, 3, 3, 3, 3, 3. So, bali, isang 0, and then point, tapos 9 na 3. Kung, para hindi kayo mahirapan. So, yan yung isa sa mga way ko ha. Ito ay paraan ko ng pagsosolve. May ibang paraan, yung iba kasi hindi nila kinukuha agad yung value nito. So, baka mahirapan kayo sa calculator kasi walang over, hindi ko alam yung over sa calculator. So, ito na lang, kinuha ko na agad yung value niya. So, sa sides is 8 cm. So, side natin, 8 squared. And yung height natin is 12 cm. So, 12. So, dahil may squared pa tayo, kukunin natin yung value muna nung squared. So, V is equals to 0.333. So, check lang natin kung tama bang 48 siya. Check lang natin, no? 8 raised by 2. 64, di ba? Mali. 8 times 8, 48. Baka na talaga sinate. So, 64 siya. 8 raised to 2. So, 64 times 12. So, kapag wala na kayong ganitong mga naka-squared, pwede nyo na siyang i-multiply. So, para hindi na kayo mag-type ng maraming 3, 1 divide 3 is equals to, ayan na. Then, saka kayo mag-times. Times 64 times 12. Equal, ang sagot natin ay 256. So, B is equals to 56. And ang final answer natin ay 256 centimeter cube. Ay, hindi pala kita. So, ito yung final answer natin. 256 centimeter cube. Ang same question pa rin tayo sa surface area ng square pyramid. Ang kaibahan lang is meron tayong 12.65 na side length. So, huwag kayo malito kasi ipapakita ko sa inyo kung saan nyo siya ililabel. Wait lang, stand lang natin. Nawala yung stand ko eh. So, ito, yung sa square base niya is 8 cm still. Itong height na to, yan yung 12 cm na height niya. And itong slant length niya na to, yan yung 12.65 cm na slant length. So, bakit may slant length? Yun kasi yun nasa formula. So, matik meron yan sa mga question kapag surface area ng square pyramid. So, solution na tayo. Substitute lang ulit. A is equals to side. Ang side natin ay 8 cm. So, 8 squared plus 2. Copy nyo lang yung 2 then lagyan yung parenthesis kasi mag-multiply tayo. Ang value ng side natin is 8. Put 8 there and the length niya which is 12.65. So, bakit po hindi nagamit si height? So, nilagay ko lang si height dito para hindi siya mawala dun sa label. Pero, may mga question talaga, especially kapag surface area, hindi na ilalagay yung height. Or minsan nilalagay siya, pampagulo. Pero minsan, hindi na nilalagay kasi ang relevant lang naman o yung kailangan lang naman sa solution is slant length. Walang H, walang nakalagay na H. L to guys, L, hindi I. So, ayan, sinipon na tuloy ako. Kapag ganyan na, kukunin nyo na yung value nito bago nyo siya ilipat o bago nyo siya ma-multiply. So, get your calculators. So, 8 raised to 2 is equals to 64. So, lagay nyo lang ulit. A is equals to 64 plus 2 times 8 times 12.65. So, saka natin siya i-multiply. So, dahil iisa na lang to dito, ito na lang yung i-multiply natin. So, 2 times 8 times
12.65 is equals to 202.4. So, i-copy nyo lang siya. 64 plus 202.4. So, pag plus nyo siya, guys. So, sinisipon nyo talaga ang tao. So, 64 plus 202.4. So, ang sagot natin ay yan, nag-blurred pa. 266.4. So, A is equals to 266.4. At ang final answer natin sa wait lang, adjust natin. Ang final answer natin sa ating surface area for square pyramid is 266.4 centimeter squared. Dito tayo paano natin kukunin yung volume ng rectangular pyramid. So, yung question natin, hindi ito yung mga question ni Ma'am Feliz ha. Ito yung mga ginawa ko lang na question. So, a tent shaped like a rectangular pyramid has a base length of 9 cm, base width of 6 cm, and height of 15 cm. Find its volume. So, ito yon. Dinawin ko na siya. Wait lang, ayusin ko lang yung aking stand. So, ito yung tent. Kung nakita na kayo ng tent, madali nyo lang siya ma-identify. Kung hindi pa, search nyo na lang. So, based on sa given na problem, madali lang siya identify. Kasi, yung kanyang base length, which is 9 cm, lagi yung tandaan na ang base niya ay itong rectangular shape na to. So, dahil ang length niya, ito yung mahabang side, ito yung 9 cm. And this one, the width o yung lapad niya is 6 cm. Yan. And itong mga nakatayo na yan yung kanyang height. Obvious na yun. 15 cm. Yan. So, hindi laging ganyan yung itsura ng mga pinapadrawing. Kailangan yung i-drawing. So, kailangan marunong kayo mag-imagine kung paano nyo siya i-drawing na makukuha nyo yung shape ng rectangular pyramid. Okay, so sa nagtatanong, paano ba kunin yung kung paano i-drawing yung rectangular pyramid? So, ganito lang siya. Wait lang. So, ito ko nalagay sa taas. So, mag-drawing kayo ng rectangle. Ayan. Kunyari, rectangle yan. Lagyan nyo dito ng ganon. Tapos, lagyan nyo ng parang pa-diamond, rectangle na connect. Then, from dito, i-connect nyo siya dito. Yan. Then, dito. So, yan na yun. Yan na yun. So, dahil nakuha na natin yung value niya, kukunin na natin yung kanyang formula. So, ang formula ng volume ng rectangular pyramid ay, formula is equals to V is equals to length times width times height over 3. So, i-divide nyo siya. So, sa solution, magsa-substitute na tayo. V is equals to, ano ang length niya? Ang length niya ay 9 cm. Ay, hindi pala kita. Ayan. Ang length niya ay 9 cm. So, ang ilalagay niyo dito ay 9 times, ano ang kanyang width? Base width of 6 cm. So, lalagay niyo dito ng 6. Ano ang kanyang height? Ayan, 15 cm. So, 15 divided by or over by 3. So, kapag ganyan na guys, get your calculators. So, 9 times 6 times 15 is equals to 810 or 810. So, rewrite natin ulit 810 over 3. So, saka tayo magde-divide.
So 810 divided by 3 is equals to 270. So wait lang, baba ko lang. Adjust natin yung camera. Ayan, yung paper na lang. So B is equals to 270. And ang final answer natin equals to 270 centimeter cube. Ayan yung ating final answer. Okay, using the same problem pa rin, yung tent shape, drawing ulit natin siya. So, ayan. Draw a rectangle, then triangle sa side. Then, from dito, mag-connect ka dito ng isa pang triangle and to the another side. Wait lang. Yan. Dapat sakto yan. Yan. So, ganyan yung tent. So, ito ay base length which is 9 cm, base width which is 6 cm, and base height which is 15 cm. Okay. So, kukunin natin yung formula. Medyo mahaba yung formula nito at medyo mahirap talaga siyang isolve. So, i-copy natin yung kanyang formula. So, A is equals to length width plus length, and then nalimutan ko ang tawag sa sign na yan, width divided by 2, lagyan nyo siya ng parenthesis, yan, plus height squared plus width. Okay, tapos meron pa yung kadugsong tan length divided by 2, yun ng ganyan, squared plus height squared. So, using the same problem, ayan, dinawin ko na siya para hindi ako mahirapan mag-explain. So, ito ulit yung gagamitin natin. A rectangular tent na merong 9 cm na base length, 6 cm na base width, at height na 15 cm. So, ayan, naka-label na siya. And then, ito yung formula na gagamitin nyo. Ayan. A is equals to length times width plus length. And then, this something, nalimutan ko yung tawag sa sign. Then, sa loob nun ay width over 2 squared plus height squared plus width. Tapos, another na ganun ulit, length over 2 squared plus height squared. So, magsa-substitute na tayo. Choose a solution. So, solution. So, length natin ay 9 cm. 9 times 6 plus 6 cm. Or plus 9, which is the length. And then, use this. So, width divided by 2. So, yung width natin is 9. So, width, dadiretso na natin ha. Paano na kayo dito? Diretso niya sa calculator. 9 divided by 2 is 4.5. Para hindi na kayo mahirapan magsulat, squared nyo na diretso. Or kung gusto nyo, isulat nyo muna ng 4.5. Gusto nyo pahabain. So, lagay natin muna 4.5 squared plus ang height natin ay 15 squared plus ang width natin ay 6. Tapos ganito ulit, ang length natin ay sorry, may error ako. Ito ay 6 dapat. So 6 divided by 2 is 3. So ito ay saktong 3 pala.
at itong isa ang 4.5 na squared. Okay, huwag kayo malito with ito. So 6, ayan, 6 divided by 2 is 3. Okay, yun lang yung error natin, wala namang iba. Then plus ang height natin ay 15 squared. So i-rewrite lang ulit natin siya kasi meron pa tayong mga naka-squared. So 9 times 6 plus 9. Tapos ang ating squared ay 3 raised to 2, which is 9. So lagay natin dito ay 9 plus 15 squared. 15 raised to 2 is 255. 225. So plus 225 plus 6. Tapos ito uling bracket na yan. Then 4.5 raised to 2. 20.25. So lagay nyo yung 20.25 plus 15 raised to 2 is 225. Okay, so kapag ito na, nakuha nyo na siya, okay, ito lang ha, ito nandito to sa labas, hindi siya kasama dito sa 25, nasa gitna siya guys. Okay, so yung 9 natin ay i-multiply natin sa 6. So 9 times 6, 9 times 6 equals 54. So you will write here 54 plus, so there goes the 9. Mananatili lang si 9 dito. And then square root. So 9, may 9 yan sa loob ha, baka malito kayo. 9 plus 225 equals 234. 234. Bakit po hindi kasama si 6? Siya po ay pang multiply dito sa kabilang square root. So square root ulit tayo, 6, tapos square root 20.25 plus 225 equals 245.25. So lagay nyo dito 245.25. So the next thing is sulat nyo ulit yung 54 plus ito na. So square nyo muna yung 234. So ito sa calcu, makikita nyo yan, ayan o, square root 234. So ang lalabas dun ay 15.28. Nakita nyo 15.28 plus 9 times 15.28 tapos 6 times, so ito na, square root ulit tayo, 245.25 equals 15.66. So ilagay nyo 15.66. So copy nyo ulit, wait, adjust natin yung camera. 59 plus 9 times 15.28. 9 times 15.28 equals 137.52. 137.52. Tapos, ayan, 'di ba may plus dito kanina? So, plus. Ayan, nakita nyo may plus. Plus 6 times 15.66. So, 6 multiplied by 15.66 equals 93.96. So, pagsamasamahin nyo lang tong tatlo na to. So, 54. Sorry, 54 pala to. 54 plus 137.52 plus
93.96. Ang sagot ay 285.48. So, ang ating A is equals to 285.48. At ang final answer natin ay A is equals to 285.48 centimeter squared. Ito, yan yung ating final answer. So, nandun tayo sa last, which is rectangular prism. So, ang ating question is, a shoebox is shaped like a rectangular prism. It has a length of 25 cm, a width of 12 cm, and the height of 10 cm. So, dahil alam natin yun, drawing na tayo, draw na natin. So, let's say, this one, yan, lagyan natin ng paa. Start, down, close it there, and close it, yan. Oh, kung gusto nyo ma-imagine kung nasa box yung sapatos, lagyan natin ng Nike. Yan, box yan ng sapatos ha. So, ang rectangular prism, ang length niya is 25 cm, which is this, 25 cm. Ang kanyang width, which is itong nakahiga na part na to, ito, yan, itong nakahigang part na to is 12 cm. At ang kanyang height, itong nakatayo nito, ay 10 cm. So, to find the volume, kailangan natin na yung formula. So, madali lang yung formula nito. Ang formula nito ay V or volume is equals to length times width times height. So, madali lang yan kasi sa solution ay magsasubstitute lang tayo. V is equals to, ang kanyang length ay 25. Ang kanyang width ay, ito ay length, ito ang width, ito ang height. So, ang kanyang width ay 12 cm. At ang kanyang height ay 10. So, i-multiply na natin siya. Get your calculators. 25 times 12 times 10. Ang sagot ay 3,000. So, ilagay natin B is equals to 3,000. And ang final answer natin is V is equals to 3,000 centimeter cube. Kasi ilang beses multiply? 1, 2, 3. So, ito yung final answer natin. Di pala kita. Ayan, yan ang ating final answer. Okay, gets? Ayan, so, using the same problem pa rin, yung shoebox pa rin kanina, kukunin naman natin yung surface area niya. So, drawing lang ulit natin. Okay, rectangular. Nalagay nyo siya ng pa-cube. Parang nagdodrawing lang kayo ng cube, pero rectangular. Lagyan pa natin ng Nike ulit. Nike. So, ito ulit yung ating 25 cm, which is ang ating length. 12 cm, which is the width. And itong nakatayo na to, 10 cm, which is the height. So, obvious naman siya minsan sa mga idodrawing nyo, kung alin dun yung height, kung alin dun yung width, at alin dun yung length. So, to obtain the surface area, kukunin na natin yung, gagamitin natin yung formula. Ang formula niya is A is equal to 2, tapos parenthesis kayo, length times width plus width times height plus length times height. Okay, so magsa-substitute muna tayo. So, doon na tayo sa solution. Magsa-substitute tayo. A is equals to 2. Ang length natin ay 25. 25 times 12.
plus 12 times 10 plus 25 times 10. So, yan yung mga value nito ha. Pinalitan lang natin. So, bago tayo mag-multiply, kukunin muna natin yung mga value nila bago tayo mag-add pala. So, lagi dito dito sa ano na to, pwede natin apply yung PEMDAS rule, which is parenthesis first. So, ito muna, length times width. 25 times 12 is equals to 300. So, 300 plus 12 times 10 is equals to 120. 120 plus 25 times 10 is equals to 25 times 10 is equals to 250. Then, pag samasamahin nyo sila. So, 300 plus 250 is 550. Plus 120 is 670. 670 nga. So, calculate natin kung tama. 300 plus 120 plus 250. 670. 670. Times 2. Times 2 is equals to 1,340. So, A is equals to 1,340. At ang ating final, ayan. Hindi pala nakita, sorry. So, ayan, ito. Pagka-substitute, pinag-plus-plus muna natin to kasi parenthesis first. So, ito yan, 670 yung equal nitong lahat. And 2 times 670 is 1,340. At ang final answer natin ay ganun pa rin, 1,340, pero merong unit which is centimeter squared.